Gabi na at malakas ang ulan nang umuwi si Mara mula sa trabaho. Tahimik ang daan, puno ng mga punong nakayuko at mga poste ng ilaw na mahina ang sindi. Habang naglalakad, narinig niya ang yabag ng sapatos sa kanyang likuran. Tumigil siya at lumingon, ngunit walang tao. Sa isang maliit na tulay, may nakita siyang lalaking nakaupo. Nakasombrero ito at nakayuko, parang walang hininga. May papel sa kanyang dibdib na kasulat, "Wag." Umuwi kinilabutan si Mara at nagmadaling lumakad. Habang lumalayo, napansin niyang bumabalik siya sa parehong daan. Sa bawat kanto na nilikuan niya, bumabalik siya sa tulay kung saan nakaupo ang lalaki. Paulit-ulit. Sa poste ng ilaw, may nakasabit na basag na salamin. Doon niya nakita ang kanyang refleksyon. Pero hindi ito gumagalaw kasabay niya. Ngumisi ito nang hindi siya ngumingiti. Nagmadali siyang tumakbo. Pero kahit anong bilis ng kanyang mga paa, bumabalik siya sa parehong lugar. Ang oras ay parang umuulit. Biglang may malamig na boses na bumulong sa kanyang tainga. "Bakit mo kinuha?" Nang sumilip siya sa kanyang palad, hawak pa rin niya ang lumang baryang napulot. At sa bawat tibok ng puso niya, mas lalo itong lumalamig. Isang babae ang biglang lumitaw mula sa dilim. Basa ang buhok nito at malabo ang mga mata. "Kailangan mong tulong?" tanong ng babae. Ngunit ang boses ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hinawakan nito ang kamay ni Mara at dinala siya sa isang taxi na nakaparada. Ang driver ay nakatingin lang sa kalsada, hindi kumikilos. Sa loob ng sasakyan, lumalabo ang daan sa labas. Paulit-ulit ang parehong tanawin hanggang makarating sila sa isang sementeryo. Sa sementeryo, bumungad ang libingan ng kanyang lola. At sa paligid ay mga pangalan ng taong pamilyar. Biglang lumitaw mula sa lupa ang isang maitim at malamig na kamay. Kinuha nito ang baryang hawak ni Mara. Isang boses ang bumubulong. "May utang ang iyong pamilya sa mga anino." Oras na bayaran nanginginig, naghagis si Mara ng kanyang relo, hikaw at susi. Bawat bagay na kanyang isinakripisyo ay sinasalubong ng mga anino mula sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Naalala niya ang lumang awit na itinuro ng kanyang lola noong bata pa siya. Sa takot at desperasyon, inawit niya iyon sa gitna ng sementeryo. Ang mga anino ay nanginig, ngunit isa lamang ang hindi natitinag, ang lalaking nakasombrero mula sa tulay. Lumapit ito kay Mara at hinawakan ang kanyang kamay. Ang balat nito ay parang papel, malamig at manipis. "Hindi sapat," sabi ng lalaki. Napaiyak si Mara. Kaya ipinagtapat niya ang katotohanan, ang lihim ng kanilang pamilya, ang kasunduan ng mga ninuno at ang kasalanang matagal nang nakatago. Habang nagsasalita siya, nagsimulang huminto ang mga anino sa pag-ikot. Kinuha ng lalaking nakasombrero ang sulat na nakadikit sa kanyang dibdib. Binasa nito ng malakas. "Isang utang, isang pangalan." Pagkatapos, iniabot ito kay Mara. Habang binabasa niya, sumilay sa isip niya ang mga alaala ng kanyang lola. Bata pa, maganda, ngunit puno ng pangamba. Doon naintindihan ni Mara na may pangakong hindi natupad. Nagpasya siya. Inalay niya ang pinakaimportanteng alaala, ang pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang lola. At doon, nagsimulang maglaho ang mga anino, isa-isa, nagiging liwanag na parang alikabok na tinatangay ng hangin. Narinig niya mula sa ilalim ng lupa ang mahinang tinig. "Salamat." Ngunit, ang lalaking nakasombrero ay nanatili, nakatitig sa kanya mula sa dilim. Umuuwi si Mara na may bigat pa rin sa dibdib, ngunit mas matatag ang kanyang loob. Sa tulay, nakita niyang muli ang barya. Ngunit ngayong pagkakataon, iniwan niya ito. Sa mga sumunod na gabi, may mga yabag pa ring sumusunod sa kanya at may mga boses pa ring bumubulong.
Ngunit natutunan niyang maglakad ng mas matapang dahil alam niya may ilaw pa rin kahit sa pinakadilim na gabi.